Create a cinematic, ultra-realistic YouTube thumbnail based on the story titled Prinsipe at Prinsesang, Nagtago sa Anyong Karaniwang Tao. Left 50% of the frame. Main character, Prinsipe at Prinsesa. Facing camera, intense expression fitting a fantasy. Disguise. Romance theme, A. G. Fear, crying, rage. Optionally include one supporting character with distinct emotion. A. G. Shocked child, evil smirk, crying partner. Write 50% of the frame. Solid dark background. A. G. Black, charcoal, deep blue as text panel. Overlay large bold yellow story title. Prinsipe at Prinsesang Nagtago sa Anyong Karaniwang Tao. Arranged in 3 to 5 lines, occupying full height for mobile readability. Lighting, dramatic cinematic light, soft shadows, real fabric and skin textures, natural hair details. Depth, shallow with blurred background behind character to enhance realism. Bottom left corner, red circular badge with white bold text, full story. Style, hyper-realistic photography. Absolutely no anime, cartoon, illustration, or stylized art. Sa gitna ng malawak na kagubatan, kung saan ang liwanag ng araw ay bahagyang nakakapasok sa makakapal na dahon, naroon kami, nagtatago, naghihintay at nangangamba. Ako si Prinsipe Alaric, tagapagmana ng trono ng kaharian ng Calestria. At ang kasama ko, si Prinsesa Rhea, ang tagapagmana ng isang kahariang matagal nang nawasak. Alaric, sa tingin mo ba ligtas tayo dito? Tanong ni Rhea habang hawak ang laylayan ng kanyang simpleng bestido. Hindi na siya mukhang prinsesa ngayon. Ang kanyang dating marangyang kasuotan ay pinalitan ng pangkaraniwang damit na suot ng mga taga-baryo. Gayon din ako, ang aking baluti at korona ay iniwan sa palasyo. Sa ngayon, oo, pero hindi natin alam kung hanggang kailan. Sagot ko habang sinisilip ang paligid. Ang bawat tunog mula sa kagubatan, ang kaluskos ng mga dahon, ang huni ng ibon, lahat ay tila banta. Ang aming mundo, isang beses puno ng kayamanan at karangyaan, ay ngayon binalot ng takot. Ang aking ama, ang hari, ay pinatay sa isang pagtataksil at ang trono ay nais agawin ng aking tiyo. Hinabol ako ng mga mandirigma upang alisin sa daan ang huling tagapagmana. Sa kabilang banda, si Rhea ay nagtatago mula sa mga taong nais siyang gawing bihag. Sa isang lihim na kasunduan, ang kanyang kaharian ay nilusob ng mga kaaway at siya ang naging huling pag-asa ng kanyang lahi. Hindi ko akalain na ganito kahirap ang maging karaniwang tao, bulong ni Rhea, pilit na ngumingiti. Sanay na ako, sa palasyo hindi ko ramdam ang tunay na mundo. Pero dito, bawat hakbang ay laban para mabuhay. Naputol ang aming usapan nang marinig namin ang tunog ng mga kabayo sa malayo. Tumigil kami sa paghinga. Ang tunog ay papalapit at alam naming hindi ito taga-baryo. Alarik, bulong ni Rhea habang mahigpit na hinawakan ang aking braso. Huwag kang mag-alala, basta sumunod ka sa akin. Hinila ko siya sa likod ng isang malaking puno. Ang aming mga puso ay tila nais lumundag mula sa kaba. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang tunog ng kabayo ay unti-unting tumigil. Sigurado akong nandito sila. Hanapin niyo sila. Sigaw ng isang lalaking may malalim na tinig. Alam kong isa siya sa mga tauhan ng aking tiyo. Hindi pa kami handang lumaban. Sa halip, nagdesisyon akong magtago sa pinakamadilim na bahagi ng kagubatan. Hinawakan ko ang kamay ni Rhea at dahan-dahan kaming umusad. Ngunit sa aming pagtakbo, nadulas siya sa isang madamong bahagi. Rhea, bulong ko, pilit siyang inaangat. Hindi pa kami nakakabangon nang biglang bumagsak sa harap namin ang isang palaso, malapit lang sa aming mga paa. Hindi sila makakalayo, sigaw ng isa pang lalaki. Tumakbo kami ng mas mabilis kahit pa ang aming mga paa ay sugatan na sa matutulis na bato. Ang hangin ay tila pinipigilan ang aming paghinga pero hindi kami tumigil. Sa wakas, narating namin ang isang lumang kubo na tila iniwan na ng matagal.
Dito tayo magtago, sabi ko habang binubuksan ng pinto. Sa loob ng kubo madilim at amoy alikabok. Walang tao, walang tunog maliban sa aming mabibigat na paghinga. Akala ko'y ligtas na kami, pero nang isara ko ang pinto, nakita ko ang isang bagay na nagpahinto sa tibok ng aking puso. Sa sahig, naroon ang isang espada, ang espada ng aking ama. Ako'y nagising sa liwanag ng araw na sumisilip sa maliit na bintana ng aming tahanan. Ang kaharian ay tila isang panaginip lamang. Ngayon, isang bahagi ng nakaraan na pilit kong tinatakasan. Kasama ko si Althea, ang prinsesa na ngayon nagkukubli sa anyo ng isang karaniwang dalaga. Kami nagtago sa isang maliit na nayon, malayo sa ingay ng palasyo at mga mata ng mga nagsusubaybay. Sa loob ng ilang linggo, natutunan namin ang mga gawain ng mga karaniwang tao. Nagtatrabaho kami sa sakahan ni Mang Isko, isang mabuting matanda na hindi alam ang aming tunay na pagkatao. Si Althea ay natutong maglinis ng bahay at magluto ng pagkain, habang ako naman ay natutong mag-araro ng lupa at mag-alaga ng mga hayop. Ang aming mga kamay na dati isanay sa paghawak ng ginto ay ngayon nasanay na sa lupa at putik. Ngunit sa kabila ng aming bagong buhay, may mga gabi pa ring ako'y nagtatanong sa sarili, ano nga ba ang kapalaran na naghihintay sa amin? Sa ilalim ng mga bituin, minsan ko ring nakikitang nag-iisa si Althea sa tabi ng maliit na batis, tila may mga katanungang bumabagabag sa kanyang isipan. Minsan ko siyang nilapitan at tinanong, ano ang iyong iniisip, Althea? Ngumiti siya at tumingin sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng lihim na hindi ko mabasa. Minsan iniisip ko kung hanggang kailan tayo makakatakas sa ating nakaraan, Edric. Sagot niya. Ano ba ang ating hinahanap? Tanong ko na parang isang alingawngaw ng kanyang isipan. Isang gabi, habang kami nag-uusap sa ilalim ng liwanag ng buwan, may kakaibang bagay kaming napansin. Ang hangin ay tila nagbago. May malamig na simoy na nagdala ng kakaibang pakiramdam. Sa di kalayuan, may aninong gumagalaw, isang figura na tila nagmamasid sa aming taguan. Agad kaming pumasok sa loob ng bahay, puno ng kaba ang aming mga puso. Bakit parang may sumusunod sa atin? Bulong ni Althea, ang kanyang tinig ay naglalaman ng takot. Hindi ko alam, ngunit kailangan natin maging handa. Sagot ko, pilit na iniisip ang paraan upang maprotektahan kami. Makalipas ang ilang araw, ang nayon ay nagising sa balita ng isang grupo ng mga ngalakal na dumating. Sila'y may dalang iba't ibang kalakal mula sa malalayong lupain. Habang ang lahat ay abala sa pagtingin sa mga paninda, may isang lalaki ang lumapit sa amin. Siya'y may suot na maruming balabal, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng kakaibang ningning. Magandang araw, bati niya, na para bang kilala niya kami. Magandang araw rin, sagot ko, pilit na itinatago ang aking pagkabahala. Narinig ko ang tungkol sa inyo. Kayo ba'y mula sa kaharian ng Aramor? Tanong niya, ang kanyang tinig ay puno ng kumpiyansa. Nagkatinginan kami ni Althea at sa isang iglap, naramdaman ko ang takot na bumalot sa aming mga puso. Hindi namin alam ang sinasabi mo, sagot ni Althea, pilit na pinapanatili ang kanyang kalmadong anyo. Ngunit ang lalaki ay ngumiti lamang, tila ba alam niya ang katotohanan. Huwag kayong mag-alala, hindi ako narito upang ipagkanulo kayo. May mensahe akong dala mula sa inyong kaharian. Ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng marka sa aking isipan. Sino siya? Bakit siya narito? At ano ang mensaheng dala niya? Althea ay nagpakita ng lakas ng loob at sa kanyang mga mata nakita ko ang determinasyon na hindi ko pa nasaksihan. Sabihin mo sa amin ang iyong mensahe, wika ni Althea, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aasam. Ang hari ay may alok sa inyo. Isang alok na hindi ninyo matatanggihan. Sagot ng lalaki, bago siya lumisan, iniwan kaming naguguluhan at puno ng katanungan. Ang kanyang mga salita ay tila isang misteryosong piraso ng palaisipan.
Ano ang alok na iyon? Ano ang ibig sabihin nito sa amin? Sa gitna ng aming pagtatago, napagtanto ko na ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos. Ang kaharian na aming tinakasan ay muling bumabalik. Dala ang mga lihim na hindi namin inaasahan. Habang kami nag-iisip, naramdaman ko ang kamay ni Althea sa akin. Ano man ang mangyari, magkasama tayo. Sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng kasiguraduhan. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, may isang alingawngaw ng takot na hindi ko maalis. Ano nga ba ang kapalaran namin? Sa likod ng mga tanong na ito, naramdaman ko ang isang kakaibang pag-asa na ang aming kwento ay hindi pa tapos. Maraming lihim ang naghihintay na matuklasan at ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Sa pagsapit ng takip silim, naglakad kami ni Kalista patungo sa gilid ng nayon. Sa kabila ng mga naglalakihang puno ng akasya na tila mga bantay na nagmamasid sa aming bawat hakbang. Sa ilalim ng anino ng mga dahon, ang mga bughaw at ginto ng langit ay nagsimulang maglaho, kasabay ng aming mga pagkakakilanlan. Ang aming mga nakaraang buhay bilang prinsipe at prinsesa ay tila mga alaala na nagkukubli sa likod ng makapal na ulap ng aming kasalukuyang anyo. Kasama mo ako, hindi ba? Tanong ni Kalista. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala, ngunit may kasamang kumpiyansa. Tumango ako, sinisikap na huwag ipakita ang dagundong ng aking dibdib. Sa mundo ng mga karaniwang tao, natutunan kong ang bawat hakbang ay may panganib, ngunit sa kabila nito, naramdaman ko ang kakaibang kalayaan. Sa aming paglalakad, napansin ko ang kakaibang sigla sa paligid. Ang mga ibong maya ay tila nagkukwento ng kanilang mga lihim sa isa't isa at ang hangin ay nagdadala ng bango ng mga bulaklak na tila naghihintay lamang na kami ay mapansin. Sa mga ganitong sandali, naiisip ko kung ano nga ba ang tunay na kahulugan ng kaligayahan. Hindi nagtagal, narating namin ang isang lumang kubo na nagsilbing aming tagpuan. Sa loob, isang maliit na ilawan ang nagbibigay liwanag sa madilim na sulok ng silid. Dito, sa kubo na tila nakatago sa lahat, nagkaroon kami ng pagkakataong magpahinga mula sa aming mga kasinungalingan. Mayroon akong nais ipakita sa iyo, sambit ni Kalista habang inilalabas mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na kahon. Nang buksan niya ito, tumambad sa akin ang isang pares ng mga gintong hikaw na may mga hiyas na kumikislap tulad ng mga bituin sa gabi. Sa palasyo ito ay isinumpa, ngunit dito, sa ating bagong mundo, ito ay magiging tanda ng ating pagtakas, paliwanag niya, habang iniabot sa akin ang isa sa mga hikaw. Kinuha ko ito at sa pagdampi ng malamig na metal sa aking palad, naramdaman ko ang bigat ng aming desisyon. Sa loob ng kubo, nag-usap kami tungkol sa aming mga pangarap at pag-asa, mga bagay na hindi namin nagawa sa palasyo. Dito, walang mga taga-silbi o mga mata na nagmamasid sa bawat galaw namin. Dito, kami ay malaya. Ngunit sa kabila ng aming kasiyahan, hindi maiwasan na ang takot ay bumalik. Paano kung may makakilala sa amin? Paano kung ang aming mga lihim ay mabunyag? Ang mga tanong na ito ay nagsisilbing anino sa likod ng aming mga ngiti. Sa gitna ng aming usapan, isang kaluskos ang narinig namin mula sa labas ng kubo. Biglang kumabog ang aming mga dibdib. Sino ang maaaring nandito sa ganitong oras? Dahan-dahang lumapit si Kalisa sa bintana. Sumilip siya upang tingnan kung sino ang nasa labas. Ako naman ay nanatiling nakatayo. Ang aking mga mata ay nakatuon sa pintuan, handa sa anumang maaaring mangyari. Isa lamang itong pusa, sabi ni Kalista, ngumingiti habang bumabalik sa akin. Natawa ako, ngunit ang kaba sa aking dibdib ay hindi pa rin nawala. Sa likod ng aming mga ngiti, naroon pa rin ang takot na maging laman kami ng mga kwento sa nayon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, naramdaman ko ang kakaibang ligaya. Sa bawat sandali na kami magkasama,
mas lalong lumalalim ang aming pagkakaintindihan. Sa bawat ngiti at hagikik, nararamdaman ko ang tibok ng kanyang puso na tumutugma sa akin. Alam mo ba, simula ni Kalista habang nakaupo kami sa isang lumang bangko, may mga oras na iniisip ko kung ano nga ba ang mangyayari kung bumalik tayo sa palasyo. Iisang bagay lang ang sigurado ako, sagot ko. Hinding-hindi ko ipagpapalit ang mga sandaling ito. Ngumiti siya at sa ilalim ng liwanag ng ilawan, nakita ko ang kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata. Ngunit bago ko pa man masabi ang aking nararamdaman, isang malakas na katok ang umalingaw-ngaw sa pintuan ng kubo. Pareho kaming napatayo, ang aming mga mata ay nagkakilala. Puno ng mga tanong. Sino ang nasa likod ng pintuang iyon? Sa bawat hakbang palapit sa pintuan, ang tibok ng aking puso ay mas lalong bumibilis. Isang bahagi ng aking sarili ang nag-aalala. Ngunit ang isa pa ay puno ng pag-asam at kuryosidad. Sa pagbukas ko ng pinto, ang sikat ng buwan ay tila bumuhos sa loob ng kubo. At doon sa harapan ko ay nakatayo ang isang tao na hindi ko inaasahan. Mabuti at nahanap ko kayo, sabi ng estranghero. Ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad. May isang bagay na kailangan niyong malaman. Sa sandaling iyon, ang lahat ng aming mga pinakatatago ay tila nagbabadya ng mabunyag. Ang aming mga mata ay nagkakilala ni Kalista, puno ng pag-aalala at kaba. Sa likod ng ngiting iyon, alam kong nagsisimula na ang bagong kabanata ng aming kwento, isang kabanata na puno ng panganib at pag-asa. Ako'y nagising ng may kakaibang pakiramdam, hindi ko mawari kung ito'y dahil sa malamig na simoy ng hangin o sa bigat ng aking dibdib. Ang liwanag ng araw ay unti-unting pumapasok sa maliit na bintana ng aming silid. At sa kabila ng aking pag-aalinlangan, ako'y bumangon upang simulan ang araw. Si Elara, ang prinsesang aking kapatid, ay tila masaya sa kanyang pag-aayos ng mga bulaklak sa mesa. Ang mga bulaklak na ito ay mula sa hardin ng aming taguan, isang mundong malayo sa mga palasyo at kastilyo na aming kinalakhan. Sa simpleng anyo at pamumuhay, natutunan namin ang kasiyahan sa mga maliliit na bagay. Ngunit sa likod ng bawat ngiti ni Elara, may mga mata akong nakakakita ng pag-aalala. Sa bawat galaw niya, para bang may itinatago siyang lihim na hindi niya kayang ipahayag. Magandang umaga, Arion, bati niya sa akin habang inaayos ang kanyang buhok. Nararamdaman mo ba ang kakaibang simoy ng hangin ngayong araw? Oo, Elara, sagot ko. May kung anong kakaibang pakiramdam na bumabalot sa akin. Nagpalitan kami ng tingin na tila nagsusuri sa bawat isa. Alam naming may darating na pagbabago, ngunit hindi namin alam kung ano ito. Sa loob ng ilang linggo, kami naging karaniwang tao lamang. Mga taong walang kapangyarihan o responsibilidad na bumabalot sa aming pagkatao. Ngunit sa kabila ng simpleng pamumuhay, tila may puwersang umaakit sa amin, pabalik sa aming nakaraan. Habang kami naglalakad patungo sa pamilihan, ang mga tao'y abala sa kanilang mga gawain. Lumipas ang mga araw na kami nakikisalamuha sa kanila, ngunit hindi nila alam kung sino kami. Sa aming paglalakbay, aking napansin ang isang matandang lalaki na nakaupo sa gilid ng daan. Ang kanyang mga matay tila may kislap ng karunungan na hindi pangkaraniwan. Lumapit siya sa akin at biglang nagsalita. Prinsipe Arion, ang iyong oras ay malapit nang magtapos. Bulong niya sa akin, habang ang kanyang mga matay nag-aapoy sa determinasyon. Nabagabag ako sa kanyang sinabi. Paano niya nalalaman ang aming lihim? Sino siya? Pinilit kong huwag ipahalata ang aking pagkabahala kay Elara, ngunit alam kong nararamdaman niya ang aking tensyon. Arion, ano ang sinabi niya? Tanong ni Elara. Kitang-kita ang pag-aalala sa kanyang mukha. Wala, Elara. Isang baliw lamang na matanda, sagot ko, ngunit alam kong hindi siya kumbinsido. Sa aming pag-uwi,
hindi nawala sa aking isipan ang mga salitang binitiwan ng matanda. Ang aking puso'y nag-aalab sa pagnanais na malaman ang katotohanan. Sa kabila ng aking pagtatangkang magpanggap na normal, ang aking isipan ay puno ng tanong. Paano kung may nalalaman ang matanda na hindi namin alam? Paano kung ang aming simpleng pamumuhay ay malapit nang matapos? Habang kami nagpapahinga sa ilalim ng lilim ng punong mangga, biglang lumitaw sa harapan namin ang isang kakaibang nilalang. Isang diwata na may mga pakpak na kasing liwanag ng buwan ang lumapit sa amin. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng kakaibang kapayapaan, ngunit kasabay nito'y takot sa kung anong maaaring mangyari. Elara, Arion, simula ng diwata, ang inyong paglalakbay sa anyong karaniwang tao ay may hangganan. Ang inyong kaharian ay nasa panganib, at kayo ang inaasahang magligtas dito. Kami nagkatinginan ni Elara, puno ng pag-aalinlangan at takot. Ang mundo na aming kinalakan ay muling bumabalik sa aming isipan. Ang mga responsibilidad na aming iniwan ay nagbabalik, ngunit sa anyong hindi namin inaasahan. Ngunit paano? Tanong ni Elara. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. May mga puwersang hindi nyo pa nauunawaan, sagot ng diwata. Ngunit sa inyong pag-ibig at pagkakaisa, kayang-kaya ninyong pagtagumpayan ang anumang hamon. Sa kanyang pag-alis, kami naiwan na puno ng pag-iisip. Ano ang aming gagawin? Paano namin haharapin ang panganib na hindi namin alam kung ano? Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, naramdaman ko ang kakaibang kislap sa aking puso. Ang aming simpleng pamumuhay ay maaaring magtapos, ngunit ang aming kwento ay nagsisimula pa lamang. Sa paglipas ng araw, kami nagdesisyon na bumalik sa aming kaharian. Ngunit sa aming paglalakbay, may kakaibang nangyari. Biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na tunog mula sa kalangitan at sa aming harapan ay bumukas ang isang portal. Ang portal na ito ay tila nag-aanyaya sa amin, ngunit nagdulot ng takot sa aming mga puso. Kami nagkatinginan ni Elara, puno ng tanong at pag-aalinlangan. Ngunit sa likod ng aming takot, naramdaman ko ang kakaibang determinasyon. Ang portal na ito'y maaaring ang susi sa aming kaharian o ang simula ng isang bagong pakikipagsapalaran. Sa aming pagpasok sa portal, kami nagpaalam sa aming simpleng pamumuhay. Ang aming kwento'y hindi pa tapos, ngunit sa likod ng bawat hakbang ay may bagong simula. Sa likod ng bawat pag-aalinlangan, ang aming pag-ibig at pagkakaisay magsisilbing gabay sa aming paglalakbay. At sa aming paglalakbay sa hindi kilalang mundo, ang isang bagay ay sigurado. Ang aming kwento'y puno ng pag-asa at pag-ibig, sa kabila ng anumang hamon na aming haharapin. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, ang tunay na tanong ay, ano ang naghihintay sa amin sa kabilang panig ng portal? Sa paglipas ng mga araw, unti-unti kong natutunan ang mga pasikot-sikot ng buhay bilang isang karaniwang tao. Ang mga bagay na dati tila maliit lamang, tulad ng pag-aalaga ng mga halaman sa hardin o ang paglalaba ng aking sariling damit, ay nagbigay sa akin ng kakaibang kasiyahan at kalayaan. Sa kabila ng lahat, hindi ko maiwasang maisip kung paano si Prinsesa Elara sa kabila ng kanyang pagbabalat kayo. Ang aming mga lihim na pagkikita ay naging kaisa-isang sandali kung saan kami maaaring maging tunay na kami. Isang gabi, sa ilalim ng maliwanag na buwan, nagpasya kaming magkita sa tagong bahagi ng kagubatan, sa isang lumang kubo na natatakpan na ng mga baging at damo. Sa kabila ng dilim ng paligid, ang buwan ay nagbigay liwanag sa aming daan, at ang malamig na hangin ay tila nagdadala ng mga bulong ng aming mga pangarap. Pagdating ko sa kubo, nakita ko si Elara na nakaupo sa isang bangko sa harap ng lumang mesa. Ang kanyang ngiti ay tila nagsalita ng libu-libong salita,
at ang kanyang mga mata ay naglalaman ng misteryo ng kanyang pinagmulan. Elara, bulong ko, hanggang kailan tayo magtatago sa likod ng mga maskarang ito? Sumagot siya, hindi ko alam, ngunit ang bawat sandali sa piling mo ay parang isang hiyas sa gitna ng kaguluhan. Lumapit siya sa akin, hawak ang kanyang mga kamay sa akin at naramdaman ko ang init ng kanyang pagmamahal sa kabila ng lamig ng gabi. Habang nag-uusap kami, biglang may narinig kaming kaluskos sa labas ng kubo. Ang aming mga puso ay sabay na bumilis ang tibok at ang pagkabahala ay agad na bumalot sa amin. Sino ang maaaring nasa kagubatan sa ganitong oras ng gabi? Sa aming pagkakatago, palagi naming iniisip na walang ibang tao ang makakaalam ng aming lihim na tagpuan. May tao ba sa labas? Tanong ni Elara. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Suriin natin, tugon ko, bagamat ang kaba ay naroroon din sa aking dibdib. Dahan-dahan kaming lumapit sa bintana at sa aming pagtingin, nakita namin ang figura ng isang lalaki na tila nagmamasid sa paligid. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa ilalim ng liwanag ng buwan at sa kanyang galaw ay may bahid ng pagsisiyasat. Siya ba ang tagapagbantay ng palasyo? Tanong ni Elara, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa akin. Hindi ko sigurado, ngunit kailangan nating mag-ingat, sagot ko. Ang aming mga hakbang ay naging maingat at ang aming mga paghinga ay halos hindi marinig sa katahimikan ng gabi. Nagdesisyon kaming manatili sa loob ng kubo, umaasa na ang lalaki ay aalis na lamang sa kanyang pagmamatiyag. Ngunit sa halip na umalis, siya ay biglang lumapit sa pintuan ng kubo. Ang aming mga puso ay tila tumigil sa pagtibok at sa sandaling iyon, alam namin na wala ng pag-uurungan. Kailangan naming harapin kung sino man ang nasa labas at alamin kung ano ang kanyang pakay. Nagdesisyon akong buksan ang pinto, bagamat ang takot ay naglalakbay sa aking mga ugat. Sa pagdungaw ko, nakita ko ang isang mukha na hindi ko inaasahan. Siya ay isang kaibigan mula sa palasyo, si Felix, na tila nagdadala ng mensahe. Prinsipe, prinsesa, bulong ni Felix sa aming dalawa. Kailangan ninyong bumalik sa palasyo. May nagaganap na hindi ninyo inaasahan. Ang kanyang mga salita ay tila isang malamig na hangin na dumampi sa aking balat. Ano ang ibig niyang sabihin? Bakit kami tinatawag pabalik sa palasyo? Ang aming mga lihim na pagkikita ay hindi dapat nalalaman ng kahit sino, ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay may dalang pag-aalala na hindi ko maipaliwanag. Kailangan nating malaman ang nangyayari, sabi ni Elara. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Sumang-ayon ako, bagamat ang pag-aalala ay patuloy na bumabalot sa akin. Ang aming mga buhay ay tila nakatayo sa isang gilid ng bangin at sa bawat hakbang na aming gagawin, kami maaaring mahulog sa kawalan. Ngunit sa kabila ng lahat ng takot, alam kong ang aming pagmamahalan ay ang tanging bagay na nagbibigay sa amin ng lakas upang harapin ang anumang panganib. Habang kami naglalakad pabalik sa palasyo kasabay si Felix, ang aking isipan ay puno ng mga tanong. Ano ang nagaganap sa palasyo at paano ito makakaapekto sa aming mga buhay? Ang mga sagot ay tila nasa kabila ng dilim ng gabi at sa bawat hakbang, ang kaba ay patuloy na lumalalim. Ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang at sa likod ng bawat sulok ay maaaring may mga lihim na naghihintay na mabunyag. Kami nabubuhay sa isang mundo na puno ng mga disguise, ngunit sa kabila ng lahat, ang tunay na anyo ng aming pagmamahalan ay ang aming gabay sa gitna ng kawalang katiyakan. At sa pagdating namin sa palasyo, ang aming mga puso ay handa ng harapin ang anumang kapalaran na nakalaan para sa amin. Ngunit ang tanong ay, handa ba kami sa kung ano ang maaaring bumungad sa aming pagbabalik? Ako si Elias, ang prinsipe ng kaharian ng Adarna, at ang aking kasintahan si Lyra,
ay ang prinsesa ng kaharian ng Lunatea. Sa loob ng maraming taon, kami nagtago sa anyo ng karaniwang tao upang makalayo sa mga mata ng mga naghahangad ng aming kapangyarihan. Ngayon, habang unti-unting lumalapit ang oras ng pagbalik sa aming mga trono, nararamdaman ko ang bigat ng aming mga desisyon. Sa isang tahimik na bayan sa gilid ng kabundukan, kung saan ang hangin ay malamig at ang mga ulap ay tila laging nagtatago ng mga lihim, natagpuan namin ang aming sarili sa isang maliit na tahanan. Ang mga pader nito ay gawa sa kahoy na tila humihinga kasama ang aming mga pag-aalala. Sa loob ng munting tahanang ito, ako at si Lira ay nagkaroon ng katahimikan na matagal na naming hinangad. Sa tingin mo ba, tama ang ginawa natin? Tanong ni Lira habang pinagmamasdan ang naglalagas na dahon sa labas ng bintana. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, na para bang ang bawat dahon na nahuhulog ay isang piraso ng kanyang puso. Tama o mali, hindi ko alam. Sagot ko habang hinahaplos ang kanyang kamay. Ang alam ko lang ay ito ang nagbigay sa atin ng pagkakataon upang makilala ang isa't isa ng lubusan, hindi bilang prinsipe at prinsesa, kundi bilang sina Elias at Lira. Ngunit sa kabila ng aming katahimikan, may mga bulong na dumarating sa aming pandinig. Mga bulong na nagsasabing, ang aming mga kaharian ay nasa panganib. Ang aming pagtakas ay nagdulot ng kaguluhan at ang mga tao sa aming mga kaharian ay naguguluhan at nangangamba sa kinabukasan. Isang gabi, habang nakaupo kami sa tabi ng siga, isang estranghero ang kumatok sa aming pintuan. Siya ay may suot na balabal na itim at mukhang pagod sa kanyang paglalakbay. Nang buksan ko ang pintuan, siya ay nagpakilala bilang isang mensahero mula sa kaharian ng Adarna. Elias, ang iyong kaharian ay nangangailangan sa iyo, sabi niya nang may pag-aalala sa kanyang boses. Ang mga kalaban ay nagsisimula ng gumalaw at ang mga tao ay naguguluhan. Kailangan mo nang bumalik. Tumingin ako kay Lira na ang mga mata ay naglalabas sa pagitan ng pagnanais na manatili at ang responsibilidad sa kanyang sariling kaharian. Alam namin na ang aming oras ay nauubos na. Ang aming mga desisyon ay hindi na lamang para sa amin, kundi para sa mga tao na umaasa sa amin. Habang kami ay nag-uusap, naramdaman ko ang paggalaw sa likod ng bahay. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana at doon ko nakita ang isang grupo ng mga tao na tila naghahanap sa amin. Ang kanilang mga anyo ay pamilyar, mga tauhan mula sa palasyo ni Lira, mga tauhan na siya mismo ang nag-utos na maghanap sa amin. Lira, kailangan na nating magpasya, sabi ko habang hinahawakan ang kanyang kamay ng mas mahigpit. Hindi na tayo ligtas dito. Ngunit bago pa man makapagdesisyon, isang malakas na ingay ang umalingaw-ngaw sa labas. Ang mga tauhan ni Lira ay nagkakagulo at ang estranghero ay tila nagulat sa mga nangyayari. Sa isang iglap, ang maliit na tahanan namin ay napuno ng tensyon at takot. Mukhang hindi na tayo makapaghintay pa, sabi ni Lira na may determinasyon sa kanyang tinig. Kailangan na nating bumalik. Ngunit sa sandaling iyon, isang nakakagulat na pangyayari ang naganap. Ang estrangherong mensahero ay biglang nagpakita ng kakaibang kakayahan. Sa isang iglap, siya ay nawala sa aming harapan at sa kanyang kinatatayuan ay may naiwan na isang lumang pergamino na may tatak ng isang mahiwagang simbolo. Agad kong dinampot ang pergamino at binuksan ito. Ang nakasulat ay isang lihim na hindi namin inaasahan. Ang mensahero ay hindi lamang naghatid ng balita, kundi isa palang alagad ng isang sinaunang propesya. Ang pergamino ay naglalaman ng mga pahiwatig tungkol sa isang kasunduan ng mga kaharian, isang kasunduan na magbibigay sa amin ng kapangyarihan na hindi lamang upang pamunuan, kundi upang baguhin ang takbo ng aming mga kapalaran. Sa likod ng mga pahayag ng pergamino, naramdaman ko ang bigat ng aming responsibilidad.
Ang aming mga desisyon ay hindi lamang para sa aming mga kaharian, kundi para sa buong mundo na nakatago sa likod ng mga ulap at lihim. Ngunit ang pinaka-nakakagulat ay ang huling pahayag sa pergamino. Isang pahayag na nagsasabing ang aming pag-ibig ang susi sa pagbubukas ng isang bagong era. Ngayon, sa harap ng bagong kaalaman, kami ni Lira ay kailangang magpasya. Ang aming pag-ibig ay hindi na lamang kwento ng dalawang pusong nagtatago, kundi isang puwersang maaaring magbago ng kapalaran ng mundo. At sa sandaling iyon, naisip ko, ang aming pag-ibig ba ay sapat upang harapin ang mga darating na pagsubok? Ang mga araw sa ilalim ng anyong karaniwang tao ay puno ng mga pagsubok at mga bagong karanasan para sa aming dalawa. Bilang prinsipe, sanay akong mag-utos at hindi nagdududa sa aking kapangyarihan. Ngunit ngayon, sa simpleng anyo ko, natutunan kong makinig at magmasid. Ang prinsesa naman na sa palasyo ay palaging abala sa mga seremonya at pag-aaral, natutong pahalagahan ng mga simpleng galak sa buhay, gaya ng pagtatanim ng mga bulaklak at pakikipag-usap sa mga lokal na magsasaka. Nang sumapit ang umaga, nagpasya kaming tuklasin ang kagubatan sa gilid ng nayon. Hinahanap namin ang mahiwagang halamang gamot na, ayon sa kwento ng mga matatanda, ay maaaring magpabalik sa aming tunay na anyo. Sa aming paglalakbay, hindi maiwasang mapansin ang pagkakaiba ng aming mundo noon sa mundo ngayon. Ang simpleng tunog ng ibon, ang halimuyak ng mga bulaklak, at ang malamig na simoy ng hangin ay nagbibigay sa amin ng kakaibang saya. Habang naglalakad kami, biglang nakaramdam ako ng kakaibang presensya. Isang anino ang gumalaw sa gilid ng aking paningin. Agad akong nagmadaling magpanggap na walang napansin, ngunit hindi ko maiwasang magtanong sa prinsesa, "Nararamdaman mo ba iyon? Anong ibig mong sabihin?" Tanong niya habang may kislap ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Bilang prinsipe, sanay akong makaramdam ng panganib. May sumusunod sa atin, sabi ko ng pabulong. Bigla siyang napatigil, ang kanyang kamay ay mahigpit na humawak sa aking braso. Dapat ba tayong mag-alala? Habang nag-uusap kami, narinig namin ang pagkaluskos ng mga dahon mula sa likuran. Mabilis kaming umikot upang harapin ang anuman o sinuman ang sumusunod sa amin. Isang matandang babae ang lumitaw mula sa mga puno. Ang kanyang mukha ay nababalot ng mga kunot, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kabaitan. "Huwag kayong matakot, mga bata. Ako si Yana, ang tagapangalaga ng kagubatan," sabi niya sa amin. Nagpalitan kami ng tingin ng prinsesa, parehong nagtataka at nag-aalala. "Bakit mo kami sinusundan?" tanong ko. "Alam ko kung sino kayo," sagot ni Yana habang lumalapit sa amin. "At alam ko rin ang inyong pakay, ang mahiwagang halamang gamot na hinahanap ninyo ay hindi basta-basta matatagpuan ng kahit sino." Napaawang ang aming mga labi sa sorpresa. Paano niya nalaman ang aming lihim? Ngunit bago pa kami makapagtanong, nagsalita ulit ang matanda. "Ipinadala ako upang suriin kung kayo nga ay karapat-dapat sa kapangyarihan ng halamang gamot." "Kami? Karapat-dapat?" ulit ng prinsesa, na ngayon ay tila nag-aalangan. "Opo, mahal na prinsesa. Ang halamang gamot ay hindi lang basta-basta kapangyarihan. Ito ay isang responsibilidad. Kailangang masiguro na ang mga makakakuha nito ay may mabuting hangarin." "Mabuting hangarin?" tanong ko, nag-iisip sa mga salitang binitawan ni Yana. "May kakayahan kayong bumalik sa inyong tunay na anyo, ngunit ang tanong ay, bakit?" Sagot ni Yana, tila sinusubok ang aming katapatan. Sa sandaling iyon, napagtanto ko ang lalim ng aming misyon. Hindi ito tungkol lamang sa pagbalik sa aming dating buhay, kundi sa pag-unawa sa aming tunay na mga hangarin. Ang prinsesa ay nagsalita. "Gusto naming bumalik hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa pagbabago." Ang aming paglakbay sa anyong karaniwang tao ay nagturo sa amin ng maraming bagay. Nangiti si Yana,
isang ngiti na puno ng pag-unawa. Kung gayon, sundan ninyo ako. Ipapakita ko sa inyo ang daan patungo sa halamang gamot. Habang naglalakad kami, ramdam ko ang kagalakan sa aking puso. Sa wakas, makakamit na namin ang aming pakay. Ngunit sa likod ng aking isipan, may bumabagabag na tanong. Ano ang susunod? Ano ang magiging kahulugan ng aming pagbabalik sa palasyo? Biglang huminto si Yana at itinuro ang isang maliit na kuweba sa aming harapan. Diyan ninyo matatagpuan ang halamang gamot, ngunit mag-ingat dahil ito'y may sariling kalooban. Sa loob ng kuweba, kita ang liwanag na nanggagaling sa isang mahiwagang halaman. Ang mga dahon nito ay kumikislap sa liwanag, tila ba sumasayaw sa hangin. Sa paglapit namin, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa akin. Ano ang dapat naming gawin? Tanong ng prinsesa. Basta't hawakan ninyo ito ng sabay at magdasal ng inyong hangarin, sagot ni Yana. Ngunit bago namin magawa, isang malakas na sigaw ang dumagundong sa loob ng kuweba. Huwag, hindi kayo dapat bumalik. Sa aming likuran lumitaw ang isang estranghero na may suot na balabal. Ang kanyang mukha ay nababalot ng misteryo. Sino siya? At bakit niya kami pinipigilan? Sa sandaling iyon, napagtanto namin na ang aming kwento ay higit pa sa aming inaakala. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, ang mga anino ng kagubatan ay tila naglalakad kasabay ko at ni Elara. Ang malamig na hangin ay tila mga bulong ng mga lihim na hindi pa naibubunyag. Habang lumalakad kami sa makipot na daan, ang aking puso ay puno ng kaba at pag-asam. Sa kabila ng aming anyo bilang karaniwang tao, ako bilang isang simpleng mangangalakal at si Ilara bilang isang manghahabi, hindi nagkakamali ang koneksyon sa pagitan namin. Isang bagay na higit pa sa kung ano ang nakikita ng mata. Kaelum, tawag ni Elara. Ang tinig niya ay tila musika sa aking pandinig. Ano ang iniisip mo? Tumingin ako sa kanya, sa mga mata niyang kasing inam ng mga bituin sa kalangitan. Iniisip ko kung ano ang susunod na hakbang natin, sagot ko. Nais ko sanang malaman kung ligtas na tayong bumalik. Ngunit bago pa man niya masagot, may narinig kaming hindi pangkaraniwang kaluskos sa likuran ng mga puno. Agad kaming napatigil, ang mga mata ni Elara ay naglakbay sa paligid, alerto sa anumang panganib. Ang mga panahong ito ay puno ng takot, lalo pat ang kaharian ng Arabet ay hindi ligtas sa mga mata ng mga kaaway. Ang aming paglalakbay sa ilalim ng anyo ng karaniwang tao ay ang tanging paraan upang makaligtas sa mga mata ng mga tumutugis sa amin. Dahan-dahan kaming lumakad, nag-iingat sa bawat hakbang, hanggang sa makakita kami ng isang maliit na kubo, nakatago sa ilalim ng lilim ng mga puno. Tila ito ang perpektong lugar para makapagpahinga, kahit sandali lang. Nang kami makapasok, agad kong sinalang ang mga lumang kahoy na panggatong sa maliit na kalan upang magbigay ng init. Si Ilara naman ay umupo sa lumang upuan, ang mga mata niya ay mapagmasid, tila may hinahanap sa loob ng kubo. Naalala mo ba ang unang beses na nagkita tayo? Tanong niya, biglang nabalot ng nostalgia ang kanyang tinig. Oo, sa ilalim ng puno ng magnolia sa palasyo. Sagot ko habang inaayos ang apoy. Ikaw ang prinsesa at ako ang prinsipe. Ngunit hindi natin alam ang lihim ng bawat isa. Ngumiti si Elara, ang kanyang nangiti ay kasing liwanag ng umaga. Bilang isang prinsesa, lagi kong hinahangad ang kalayaan. Kaya't ang pagkakataong magtago sa anyong karaniwang tao ay para bang panaginip. Naging tahimik kami sandali. Ang ingay lamang ng apoy ang naririnig sa maliit na kubo. Ngunit sa likod ng aming katahimikan ay ang pag-unawa na hindi kami maaaring magtagal sa aming pagkukunwari. Ang kaharian ay nangangailangan ng aming presensya at ang mga tao ay naghihintay sa kanilang mga pinuno. Elara, alam mo bang hindi ko na kayang magtago pa ng matagal?
Wika ko sa kanya. Ang aking boses ay puno ng pag-aalala. Tumango siya, ang mga mata niya ay puno ng determinasyon. Alam ko, Kaelum, ngunit bago tayo bumalik, may isang bagay na kailangan nating malaman. Bago ko pa masiya matanong kung ano iyon, may biglang kumatok sa pintuan ng kubo. Ang tunog ay malakas, tila isang babala. Agad kaming nagpalitan ng tingin ni Elara, puno ng kaba ang aming mga puso. Sino ang maaaring nakakaalam ng aming kinaroroonan? Nang buksan ko ang pintuan, isang matandang lalaki ang nakatayo sa harapan. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan na tila nagmula pa sa mga sinaunang panahon. Kaelum, Elara, tawag niya sa amin. Ang kanyang tinig ay puno ng autoridad. Panahon na para malaman ninyo ang katotohanan. Ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng misteryo at takot sa aming mga puso. Ano ang maaaring ibig niyang sabihin? Ano ang katotohanan na dapat naming malaman? Sa pagpasok ng matandang lalaki sa kubo, nagbigay siya ng isang maliit na kahon, tila puno ng mga lihim na hindi pa nabubunyag. Buksan ninyo ito kapag kayo lamang ang magkasama. Wika niya bago tuluyang lumisan. Ang kanyang mga hakbang ay naglalaho sa dilim ng gabi. Agad naming tiningnan ang kahon, puno ng pag-aalinlangan kung ano ang laman nito. Ngunit sa likod ng takot na iyon ay ang pag-asam na malaman ang katotohanan na maaaring magbago ng lahat. Sa pagbukas ko ng kahon, tumambad sa amin ang isang sulat at sa sulat na iyon ay nakasaad ang isang bagay na hindi namin inasahan, isang lihim na maaaring magbago ng aming kapalaran. Habang binabasa ko ang sulat, naramdaman ko ang pag-ikot ng aking mundo. Ang katotohanang nakasaad ay nag-iwan ng malaking tanong sa aming isipan, isang tanong na walang kasagutan sa mga oras na iyon. Ang tanging alam namin ay ang aming paglalakbay ay hindi pa natatapos. Sa halip, ito ay nagsisimula pa lamang. Sa ilalim ng mga bituin, naglalakad kami ni Elara sa tabi ng tahimik na ilog. Ang aming mga hakbang ay tila nagsasayaw sa malamig na hangin ng gabi. Sa aming anyong karaniwang tao, kami tila mga simpleng nilalang na walang iniintindi kundi ang kasiyahan ng bawat sandali. Ngunit sa kabila ng aming nangiti, ang bigat ng aming lihim ay hindi ko maalis sa aking isipan. Alam mo, Alden, wika ni Elara habang pinagmamasdan ang mga alon ng tubig. Minsan naiisip ko kung ano ang magiging buhay natin kung hindi tayo prinsipe at prinsesa. Ngumiti ako sa kanya, ang kanyang mga mata ay tila mga bituin na may sariling liwanag. Minsan, ang pagiging karaniwang tao ay tila isang pagpapala, sagot ko. Ngunit sa likod ng ating mga maskara, hindi natin maitanggi ang ating tunay na pagkatao. Tumigil siya at humarap sa akin, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Paano kung ang lahat ng ito ay isang pagkakamali? Paano kung hindi natin kailanman makakamit ang kalayaang hinahanap natin? Hinawakan ko ang kanyang kamay, ang init nito ay nagbigay sa akin ng lakas. Hindi ko alam ang sagot, Elara, ngunit ang alam ko hanggat magkasama tayo, kaya nating harapin ang anumang pagsubok. Sa pagsapit ng gabi, nagpatuloy kami sa aming paglalakbay, papunta sa isang maliit na nayon na matatagpuan sa gilid ng kagubatan. Narinig namin ang musika at tawanan mula sa isang pagdiriwang. Ang mga tao ay nagtipon sa gitna ng plaza, nagsasayaw sa saliw ng mga instrumentong gawa sa kahoy. Tingnan mo sila, sabi ni Elara, puno ng pagtataka. Ang saya nila, walang iniintindi kundi ang kasalukuyan. Oo nga, tugon ko. Nakakainggit, hindi ba? Nagsimula kaming sumayaw sa gilid ng mga tao, nagpatianod sa musika at sa kasiyahan ng gabi. Sa bawat galaw ni Elara, parang nabubura ang aming mga alalahanin. Ang kanyang saya ay isang mahiwagang kapangyarihan na pumapawis sa lahat ng takot. Ngunit sa kabila ng kasayahan,
naramdaman ko ang kakaibang presensya na hindi ko maipaliwanag. Ang pakiramdam na may nagmamasid sa amin, isang anino na nagkukubli sa dilim. Bigla kong narinig ang isang pamilyar na boses na bumulong sa hangin. Isang boses na hindi ko inaasahang maririnig sa lugar na ito. Alden, Elara, tawag nito, puno ng kapangyarihan at autoridad. Napatingin ako kay Elara, ang kanyang mga mata ay nagtataka at puno ng takot. Sino iyon? Tanong niya, halos hindi makapaniwala. Hindi ko alam, sagot ko, bagamat sa loob-loob ko, may hinala akong bumabalot sa aking isipan. Isang hinala na hindi ko kayang isantabi. Sa gitna ng kasiyahan, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang musika at tawanan ay tila naging alingawngaw na lamang sa aming pandinig. Ang mga tao sa paligid namin ay nagsimulang mag-usisa. Ang kanilang mga mata ay nagtatanong kung ano ang nangyayari. Huwag kang matakot, Elara. Bulong ko sa kanya. Pilit na pinapakalma ang kanyang kalooban. Baka isa lang itong pagkakamali. Ngunit bago pa man namin maintindihan ang nangyayari, isang figura ang lumitaw mula sa dilim. Isang tao na may suot na balabal, ang kanyang mukha ay natatakpan ng maskara. Ang kanyang presensya ay pumukaw sa pansin ng lahat. Tila isang mahiwagang kababalaghan ang kanyang pagdating. Prinsipe Alden, Prinsesa Elara, wika ng figura, ang kanyang boses ay puno ng misteryo. Panahon na para bumalik sa inyong kaharian. Natigilan kami, ang mga salita niya ay parang mga palaso na tumama sa aming mga puso. Ang aming mga lihim na pinakatago-tago ay tila nabunyag sa harap ng lahat. Bakit? Tanong ni Elara, ang kanyang boses ay nanginginig. Bakit ngayon? Ang inyong mga kaharian ay nasa panganib, sagot ng figura, at kayo ang mga susi sa kapayapaan. Sa pagdaka, ang mga bituin sa langit ay tila naglaho. Ang kanilang liwanag ay sinapit ng kadiliman. Ang musika ay huminto, ang mga tao ay nanahimik, tila naghihintay sa susunod na mangyayari. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman, takot, pagkalito, o galit. Ngunit ang alam ko, ang aming lihim ay hindi naligtas. Ang aming pagkatao ay hindi na maitatago sa likod ng maskara. Panahon na, ulit ng figura, ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Panahon na para bumalik sa inyong tunay na mundo. At sa isang iglap, ang paligid ay nagbago. Ang nayon ay tila nawala. Ang musika ay naging katahimikan. At kami ni Elara ay natagpuan ang aming mga sarili sa gitna ng isang kagubatan na puno ng mahiwagang liwanag. Sa harap namin, isang portal ang bumukas, tila isang pintuan patungo sa isang mundo na matagal na naming iniwan. Ang kanyang liwanag ay nag-aanyaya, ngunit puno rin ng panganib. Humigpit ang hawak ko sa kamay ni Elara, ang kanyang presensya ay ang tanging bagay na nagbibigay sa akin ng lakas. Ano ang gagawin natin ngayon? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Hindi ko alam ang sagot. Ngunit ang alam ko, ang aming paglalakbay ay hindi patapos. At sa likod ng bawat maskara, may lihim na naghihintay na mabunyag. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, naglalakad kami ni Lyra sa isang masikip na eskinita ng bayan. Ang malamig na hangin ay sumasayaw sa aming paligid, tila mga aninong nagtatago sa dilim. Sa aming anyong karaniwang tao, wala ni isa mang nakakaalam sa aming tunay na katauhan. Mula sa pagiging prinsipe at prinsesa, kami ngayon ay sina Elias at Lyra, mga simpleng mangangalakal na naglalakbay sa iba't ibang bayan. Sa mga nakaraang linggo, naramdaman ko ang kalayaan sa pagiging karaniwang tao. Walang mga utos, walang mga alituntunin, at walang inaasahang pamantayan. Ngunit sa likod ng kalayaang ito, nararamdaman ko rin ang pagdadalawang isip. Hanggang kailan kami magtatago sa anyong ito? Ano ang magiging kapalaran namin kung hindi kami babalik sa palasyo? Elias, tawag ni Lyra sa akin habang kami naglalakad. Halos mag-iisang buwan na tayo rito.
Ano ang balak mo pagkatapos nito? Nag-alangan akong sumagot. Hindi ko alam, Lira. Sa totoo lang, hindi ko pa rin alam kung tama ba itong ginawa natin. Tumigil siya sa paglalakad at hinarap ako. Natatakot ka bang bumalik? Iba ang takot na nararamdaman ko, Lira. Hindi ko alam kung paano haharapin ang responsibilidad na iniwan natin. Lalo na ngayon na alam ko kung paano maging masaya sa simpleng pamumuhay. Tumango si Lira at sa kanyang mga mata nakita ko ang pagkakaintindihan. Pareho kami ng nararamdaman. Ang takot, ang pag-aalinlangan at ang kasiyahan sa kasalukuyan ay bumabalot sa amin. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa marating namin ang paborito naming maliit na tindahan ng tsokolate. Sa loob, ang matamis na aroma ng tsokolate ay agad na bumalot sa amin. Pinili namin ang ilang piraso para sa aming hapunan at naupo sa isang sulok. Sa mga sandaling ito, tila ang mundo ay umiikot lamang sa amin. Naalala mo ba, Elias, noong una tayong nagtagpo? Tanong ni Lira habang kumakain ng tsokolate. Sa ilalim ng puno ng kahoy kung saan palihim tayong nag-usap. Paano ko makakalimutan iyon? Ang unang pag-uusap namin ay puno ng mga lihim at pangarap. Doon nagsimula ang aming pagtakas, ang aming lihim na pamumuhay. Sa ilalim ng punong iyon, naramdaman ko ang kakaibang koneksyon kay Lira. Isang koneksyon na tila lumalampas sa aming mga titulo. Hindi ko malilimutan iyon, Lira. Sa ilalim ng punong iyon, doon ko unang naramdaman na may kakaiba sa ating dalawa. Na kahit prinsipe at prinsesa tayo, may mas higit pa sa ating mga katauhan. Ngumiti si Lira, ang kanyang mga mata ay nagningning sa alaala. Ngunit bago pa man kami tuluyang lamunin ng mga alaala, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa labas ng tindahan. Kami nagkatinginan, puno ng pag-aalala. Sa labas, ang mga tao ay nagkakagulo. Ang tunog ng mga paa at boses ay nagsimulang bumalot sa paligid. Agad kaming tumayo at nagmadaling lumabas upang tingnan ang nangyayari. Sa kalsada, isang grupo ng mga sundalo ang naglalakad papalapit, suot ang mga uniforme ng kaharian. Ang kanilang presensya ay nagdulot ng kaba sa aking dibdib. Hindi ko alam kung bakit sila narito, ngunit ang takot na baka kami ay natunto na ay nagumpisang bumalot sa akin. Elias, anong gagawin natin? Tanong ni Lira. Ang kanyang tinig ay puno ng kaba. Hindi ko alam, Lira. Pero kailangan nating magtago. Hindi maaari tayong mahuli. Nagmadali kaming umalis sa tindahan. Nagtatago sa likod ng mga gusali habang patuloy na nagmamasid sa mga sundalo. Ang kanilang mga hakbang ay tila nagiging mas malakas, mas nakakatakot. Sa bawat hakbang nila papalapit, nararamdaman ko ang pagigting ng sitwasyon. Habang kami ay nagtatago, may isang bagay na tumatak sa aking isipan, ang dahilan ng kanilang pagpunta. Ako'y nagdadalawang isip kung ano ang kanilang pakay. Kami ba'y hinahanap nila o may mas malalim pang dahilan sa likod ng kanilang presensya? Sa kabila ng takot, isang bahagi ng aking sarili ang gusto silang lapitan. Gusto kong malaman ang dahilan ng kanilang pagdating. Ngunit sa kabila ng pagnanais na malaman, alam kong may panganib na dala ang bawat hakbang na gagawin namin. Sa isang iglap, isang sundalo ang lumapit sa aming kinalalagyan. Kami ay nagkatinginan ni Lira, puno ng kaba at pag-aalala. Sa sandaling iyon, alam ko na ang aming lihim ay malapit ng mabunyag. Ngunit bago pa man siya tuluyang makalapit, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ang sundalo ay biglang huminto, ang kanyang mga mata ay tila natulala sa isang bagay sa likuran namin. Napatigil kami sa paghinga, nag-aabang sa susunod na mangyayari. At sa likod namin, isang nakamamanghang liwanag ang unti-unting lumitaw. Binalot ang paligid ng kakaibang enerhiya. Ang liwanag ay tila pumipigil sa sundalo, isang hindi inaasahang tulong mula sa hindi namin alam na puwersa. Sa gitna ng pagkalito, naramdaman ko ang kakaibang koneksyon
sa liwanag na iyon. Tila isang bahagi ng aming nakaraan ang muling nagpakita, isang bagay na hindi namin inaasahan. At sa gitna ng liwanag, isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw, isang boses na matagalan na naming hindi naririnig. Elias, Lira, oras na para bumalik. Ang pagtatapos ng bahagi na ito ay hindi inaasahan. Ang aming lihim ay malapit ng mabunyag, ngunit ang kakaibang puwersa na nagligtas sa amin ay tila may mas malalim na layunin. Sa gitna ng liwanag, alam kong ang aming kwento ay malapit nang sumapit sa isang bagong kabanata. Sa gitna ng paglubog ng araw, habang ang mga ginintuang sinag nito'y unti-unting naglalaho sa likod ng kabundukan, naramdaman ko ang magkahalong kaba at pananabik. Ang mga yapak ko sa makipot na daanan ng kagubatan ay tila nagtatago ng sekreto. Bawat hakbang ay may dalang mga alaalang nais kong ibaon sa limot. Ako si Lira, ang prinsesa ng kaharian ng Aranela. Ngunit sa mga oras na ito, ako'y karaniwang tao lamang. Isang babae na nagtatago sa likod ng mga simpleng kasuotan. Kasama ko si Lucian, ang prinsipe ng katabing kaharian ng Glendora, na tulad ko'y nagkukubli sa ilalim ng mapagkunwaring anyo. Sa loob ng ilang buwan, kami ay naging bahagi ng isang daigdig na di kami kilala. Isang daigdig na walang palasyo, walang korona, walang pagkakakilanlan. Sa halip, kami naging sina Lia at Lucas, mga mangangalakal na walang ibang hangad kundi ang makahanap ng ikabubuhay sa masalimuot na mundo ng mga karaniwang tao. Ngunit hindi ko maikakaila ang katotohanan na ang aming mga puso'y patuloy na nag-uulayaw sa kabila ng aming pagkukunwari. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting nahuhulog ang loob ko kay Lucian. Ang kanyang mga ngiti, ang kanyang mga mata na tila punong-puno ng mga lihim, ay naging bahagi ng paglalakbay na ito na puno ng mga hindi inaasahan. Nagpapanggap kami sa harap ng mundo, ngunit sa aming mga puso, alam namin ang tunay na nararamdaman. Lia, tawag ni Lucian habang kami naglalakad sa gilid ng ilog. May nais akong sabihin sa'yo. Tumigil ako sa paglalakad at hinarap siya. Sa ilalim ng mga sinag ng buwan, kita ko ang determinasyon sa kanyang muka. Ano iyon, Lucas? Alam mo bang, may isang lihim akong isinasa puso mula pa noon? Pinilit kong hindi magpakita ng pagkabigla, bagamat ang puso ko'y kumakabog sa kaba. Ano yon? Tanong ko, pilit iniingatan ang tono ko upang hindi niya maramdaman ang pag-aalala. Humakbang siya palapit sa akin, ang kanyang mga matay punong-puno ng damdamin. Hindi ko na kayang itago pa ito. Mahal kita, Lia. Hindi bilang prinsesa ng Aranela, kundi bilang ikaw mismo. Isang babaeng naging bahagi ng buhay ko sa paraang hindi ko inaasahan. Namula ang pisngi ko sa kanyang pag-amin at naramdaman ko ang init ng kanyang mga salita na tumagos sa aking puso. Lucas. Ngunit bago ko pa man maituloy ang sasabihin, isang kakaibang tunog ang narinig namin mula sa likuran. Isang kaluskos na tila nagmumula sa mga dahon ng kagubatan. Napalingon kami pareho, ang aming mga matay nag-aalab sa pagkabahala. May tao ba rito? Bulong ni Lucian, ang kanyang kamay ay dahan-dahang umaabot sa kanyang espada. Tumango ako, sinisikap na pakalmahin ang aking sarili. Akala ko'y tayo lang ang narito. Sa kaibuturan ng gabi, unti-unting lumitaw ang isang figura mula sa dilim. Isa itong lalaki, matangkad, may mahabang buhok, na tila alon ng dagat, at may hawak na baston na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang kanyang mga matay naglalagablab, puno ng kapangyarihan at misteryo. Hindi ko inaasahan na makikita ko kayo rito, Prinsesa Lira at Prinsipe Lucian. Napatingin kami sa isa't isa, ang aming mga puso'y tila bumagsak sa kaba. Paano niya nalaman ang aming tunay na pagkatao? Sino siya? Ako si Valen, ang tagapangalaga ng kagubatan. Saad niya, ang kanyang tinig ay tila alingawngaw ng mga sinaunang kwento.
At may isang mensahe akong nais iparating sa inyo. Hindi kayo ligtas sa inyong kinalalagyan. Napatitig kami sa kanya, hindi malamang kung ano ang aming magiging tugon. Sa gitna ng aming pagkukunwari, sa ilalim ng masalimuot na kalangitan, isang bagong pagsubok ang tila nagbabadya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Lucian, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Ang inyong mga kaharian ay nasa panganib. May darating na puwersa at ang inyong pagkakakubli bilang karaniwang tao ay hindi magtatagal. Paano namin malalaman na totoo ang sinasabi mo? Giit ko, sinisikap na maging matatag sa kabila ng takot na bumabalot sa akin. May isang palatandaan na kayo lamang ang makakakita, sagot ni Valen, ang kanyang mga matay tila nag-aapoy. Sa loob ng 3 araw, ang buwan ay magiging pula, isang hudyat ng panganib sa inyong mga kaharian. Sa kanyang mga salitang iyon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na muling bumalik sa aming mga balikat. Ang aming paglalakbay bilang sina Lia at Lucas ay tila nagwawakas at ang aming mga tunay na pagkatao ay muling magbabalik sa harap ng mundo. Ngunit paano namin malalabanan ang darating na panganib? Tanong ni Lucian, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Makikita niyo, sagot ni Valen, ang daan ay nasa inyong mga puso at ang pag-ibig ang inyong magiging kalasag. Sa mga salitang iyon, kami naiwan sa gitna ng kagubatan, puno ng mga tanong at takot. Ang aming pagkukunwari ay nagbigay daan sa isang mas masalimuot na kapalaran, isang kapalaran na hindi namin inaasahan. At sa pag-alis ni Valen, isang bagay ang naging malinaw sa akin. Ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos at ang aming mga puso ay may mga lihim na hindi pa ganap na isinasa publiko. Ngunit sa kabila ng lahat, ang aming pag-ibig ang naging gabay sa gitna ng dilim at ito ang magiging sandigan namin sa darating na pagsubok. Sa ilalim ng malambot na liwanag ng buwan, naglalakad kami ni Elara sa makipot na daan patungo sa isang maliit na nayon kung saan kami nagsisilbing karaniwang tao. Sa tuwing tumatama ang malamlam na sinag sa kanyang mukha, tila ba ang kanyang mga matay nagliliwanag, puno ng mga lihim na kami lang ang nakakaalam. Sa kabila ng aming mga marangyang kasuotan, ang aming mga puso ay binabalot ng pananabik at kaba sa bawat hakbang, sa lupang hindi namin pagmamay-ari. Alam mo ba, bungad ni Elara habang kami naglalakad, ang buhay na ito, ang pagiging malaya mula sa ating mga tungkulin, ay tila isang himala na hindi ko pinangarap na mararanasan. Ako rin, sagot ko, pilit na pinipigilan ang mga damdaming nagtutumiling lumabas sa aking dibdib. Ngunit parang may isang bahagi ng aking isipan na palaging bumabalik sa ating tunay na kalagayan. Kapwa kami naglalakad na tahimik, dinadama ang malamig na hangin na yumayakap sa aming mga balat. Ang bawat tunog ng mga yapak namin sa lupa ay tila isang orkestra ng mga pangarap na unti-unting nabubuo sa aming isipan. Ang mga puno sa paligid namin, animoy mga bantay na nagmamasid, ay nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad at pag-aalaga. Sa aming paglalakbay, napansin ko ang isang kakaibang liwanag na kumikislap sa pagitan ng mga sanga ng mga puno. Tila ba ito'y isang palatandaan na may nagbabadyang pagbabago? Elara, tingnan mo iyon, sabi ko, tinuturo ang liwanag na unti-unting lumalapit sa amin. Lumapit kami sa pinagmumula ng liwanag at natagpuan ang isang lumang aklat na nakatago sa ilalim ng isang puno. Ang mga pahina nito ay tila puno ng mga sinaunang sulat na parang mga alon na dumadaloy sa aming mga isip. Habang binubuklat namin ang aklat, natuklasan namin ang isang kwento tungkol sa isang prinsipe at prinsesa na nagtagumpay sa kanilang paglalakbay sa pamamagitan ng pagtitiwala sa isa't isa. Subalit sa huling pahina, isang babala ang nakalagay. Sa pagtatapos ng inyong paglalakbay, maghanda sa pagpili ang tunay na kaligayahan
o ang buhay na itinakda sa inyo? Napatigil kami ni Elara, ang aming mga matay nagtagpo, puno ng pagtataka at pangamba. Sa kabila ng aming mga pangarap na maging malaya, ang babalang ito ay tila isang sumpa na nagbibigay ng pasanin sa aming mga puso. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Tanong ni Elara. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalinlangan. Hindi ko alam, sagot ko, pilit na hinahanap ang sagot sa kanyang mga mata. Ngunit isang bagay ang maliwanag, ang ating paglalakbay ay hindi pa tapos. Habang kami patuloy na nagmumuni-muni, isang malakas na hangin ang biglang pumailanlang. Bumalot sa amin ng malamig na simoy. Tila ba kami binabalot ng misteryo ng aming hinaharap. Sa likod ng aming isipan, naglaro ang posibilidad na ang aming pagtakas mula sa palasyo ay hindi lamang para sa kalayaan, kundi para sa isang mas malalim na layunin. Dapat ba natin itong sabihin sa iba? Tanong ni Elara, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Hindi pa, tugon ko, nagpasya na ang lihim na ito ay sa amin lamang muna. Hanggang sa malaman natin kung ano talaga ang ibig sabihin ng babala, mas mabuti na ito'y manatiling sikreto. Sa kabila ng aming mga desisyon, isang bahagi ng aking puso ang nagtataka kung ang aming paglalakbay na ito ay isang pahinga lamang mula sa realidad o isang landas patungo sa isang bagong simula. Sa bawat hakbang namin pabalik sa nayon, nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad na naguugat sa pagitan ng aming mga pangarap at katotohanan. Pagdating namin sa nayon, ang mga ilaw mula sa mga bahay ay tila mga bituin na nagbibigay gabay sa aming landas. Ngunit ang ginhawa ng aming simpleng pamumuhay ay ngayon ay may bahid ng pag-aalala. Kung ano ang nakatadhana sa amin, kung ito ba'y kaligayahan o isang masalimuot na panibagong kabanata, ay nananatiling isang misteryo. Ngunit bago kami pumasok sa maliit naming tahanan, isang kakaibang tunog ang pumukaw sa aming pandinig. Isang bulong mula sa hangin na tila ba isang tawag mula sa isang hindi nakikitang puwersa. Elara, narinig mo ba iyon? Tanong ko, ang aking tinig ay puno ng pag-aalinlangan. Oo, sagot niya, ang kanyang mga matay nagliliwanag sa takot at pag-asa. Ano kaya iyon? Ang tunog ay patuloy na bumubulong, tila ba ito'y isang palatandaan na hindi maaring balewalain. Naramdaman ko ang kilabot sa aking likod at alam kong ang paglalakbay namin ay hindi pa tapos. Ito'y simula pa lamang ng isang masalimuot na kwento. Ang aming mga puso ay puno ng pag-asa, ngunit balot ng pag-aalinlangan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan na tila ba naglalagay ng harang sa pagitan ng aming mga pangarap at realidad. Habang binubuksan namin ang pinto ng aming tahanan, alam kong ang aming lihim ay hindi magtatagal. Sa likod ng bawat hakbang ay isang pagpili na magtatakda sa aming kapalaran, isang desisyong magbubukas ng bagong kabanata sa aming kwento. Ngunit kung anong anyo ang magiging kwento namin, ay nananatiling isang misteryo na kami lang ang makakahanap ng sagot.